Kung ikaw man ay maka-Duterte o maka-Marcos o kaya oposisyon, tayong lahat, dapat magpasalamat sa ating presidente, kay Bongbong Marcos, na siya ngayon ay merong pagnanasa na maiayos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pakiusap na huwag nang ituloy ang impeachment kay Sara. Huwag na nating dagdagan, mga kapatid, at sabihin nating, natakot lang ito. Ganito. Ganyan. O kaya, kung ikay supporter naman ni Marcos, baka sabihin mo, bakit ganyan? Dapat ituloy talaga yan. May kalukuhan yan. O di kaya ang oposisyon meron ding sabihin iba. Huwag na, mga kapatid. Kasi ito dapat humanga tayo at magpasalamat sapagkat sa tingin ko, ito na ang daan towards reconciliation. Kung ang ating kaisipan ay para sa mga parti-partido lamang, kung saan ka kumampi, ganyan talaga mangyari. Ganyan ang ating kaisipan, ganyan ang ating magiging desire. Pero kung ang ating pagnanasa ay para sa buong bansa, kalimutan muna natin itong lahat. Kasi sa totoo lang, kahit na ma-impeach natin si Sara o kaya maparusahan kung meron man talagang ginawa ito, wala din eh. Walang mangyayari dyan. Okay, sabihin natin mapahiya o kaya kung ano man. So, anong mangyari sa sunod? Matahimik kaya ang mga supporter niya? At walang gagawin ito na ipaglaban ang taong ito? Kung halimbawa naman sabihin nating, lahat imbestigahan, hindi lang si Sara. Ano naman ang mapapala natin? Alam ninyo anong mapapala natin, mga kapatid? Mga taon ng paglilitis na walang patutunguhan. Marami na dyan. Yung mga dating mga kriminal, okay na convict na. Pag iba na ang administration, nasaan ngayon? Naabsuelto na. Yung ibang na-convict, nasaan? Nandyan pa hanggang ngayon, di naman nakulong. Yung ibang nagkamal ng salapi sa kaban ng bayan, na imbestigahan, natuloy ba? Wala eh. Kaya kung ang ating kaisipan is vengeance, revenge, o kaya para kung ano mang reason yon na merong dagdag kasama ang ating emotion, wala talagang papupuntahang maayos. Ang pinaka-the best sa tingin ko, mag-umpisa sa zero. Kagaya ng mga bansa na kagaya ng Vietnam. Sa panahon nila noon na komunista pa ang kanilang form of government, 100% communism, Kasi ngayon, nandun pa rin yung communism nila, pero inadapt na nila ang capitalism na kagaya sa China, nag-adapt na rin sila. Lahat ng mga taong nakagawa sa kanila ng kasalanan, pumatay, ng oppress, ng torture, unless na talagang proven, na nakitang ganyan, pinarusahan. Pero yung lahat na pinagdudahan lang, yung iba nga kahit may alam na ganito talagang ginawa ng taong ito, kinalimutan muna nila. Nilibing nila ito sa limot muna. Hindi natin alam, baka ungkatin pa. Pero linagay lahat sa limot. At nag-umpisa sila sa zero na para bang ang lahat ay walang nagawang kasalanan. At nag-umpisa silang nag-formulate ng mga kaparaanan paano nila magaya ang ibang bansa na mga bansang mga moderno at mga progressive na bansa. Ganyan ang ginawa nila, mga kapatid. Sa atin sa Pilipinas, kaya hindi tayo talaga uusad. Panay tayo, tinitingnan natin yung ating kapwa na may kasalanan. Sige, pagpalagay natin, marami sila. Maubos ba natin ang mga yan? Kaya, ang pinaka-the best talaga is to forgive.
Pero dapat huwag nating i-forget. Pero huwag naman nating gawa ng paraan na ungkatin pa ito. Forgive at to reconcile. Reconcile muna lahat. Maoposisyon ka man, Marcos ka o Duterte o kung sino ka mang supporter. Itong mga leaders din natin, ganun dapat. At ating i-acknowledge. Sabihin natin, mahina naman yan si Bongbong. Pinili yan ng tao. Siya ang presidente ng Pilipinas ngayon. Suportahan natin siya. Mahirap itong gawin. Pero kung hindi natin gawin, ano sa tingin ninyo mga kapatid ang pinaka-the best na gawin? Para sa akin, itong pinaka-the best eh. Kasi kung tayo'y magkaisa, kalimutan muna natin o kalimutan na talaga natin yung mga kasalanang nagawa ng kahit sino sa atin. Hindi ba? Wala na tayong yung mga taong nagtatago. Wala nang gagawin ito, mga issues, mga propaganda, upang kanilang pagtakpan ang kanilang mga kagagawang mga kabalbalan o kamalian. Hindi na sila matatakot. Kaya makapag-focus na sila ngayon na susuporta kung sino man yung nasa taas. Tayo namang medyo naagrabyado, hindi na rin magitngit ang ating damdamin kasi tanggap na natin sila. At pag nangyari ito, gagawa tayo ng isang policy na ang corruption ay manmanan na nating lahat. Hindi upang parusahan, pag nagmanman tayo. Although, kung talagang grave offense, matindi na ito, kailangang parusahan. Pero kung halimbawa nag-attempt pa lang, dapat maano na natin, mai-correct na, mapahinto na natin. Ma-attempt pa lang nagagawa ng kalukuhan, i-suppress na natin at sabihin natin, kapatid, hindi tayo aasenso pagka ganito tayo. Mahirap, mga kapatid, madali lang sabihin. Pero bakit hindi natin talaga kaya ito umpisahan? Kaya ako'y natutuwa, nagagalak, na at least si President Marcos merong initiative na ganito. Kaya kung tingnan mo yung mga kasama niya, maganda rin. Kasi ang sabi, wala kaming magawa wala kaming makuha maraming suporta kasi gusto namin i-impeach si Sara. Kaya lang wala kaming makuha suporta kasi nagsabi kasi ang presidente na wag nang gawin ito. Walang kabuluhan. Totoo naman, mauubos lang ang ating oras nito. Ngayon, kung sa 2025 election, maglabanan sa plataforma at mga solusyon kung paano nito ma-attain yung kanilang mga plataforma. Dapat ganito, mga kapatid. At tayo mga Pilipino, dapat sana magiging matalino na rin tayo. Huwag na tayong magpadala sa ating mga kahinaan. Ang kahinaan kasi natin, mga kapatid, pagpasensyahan ninyo may sabihin na kung hindi nyo magustuhan. Yun bang kaisipan ng katulong? Masama talaga, mga kapatid. Pero pagpaumanhin nyo, gawin natin lang dito. Ano ba ang kaisipan ng katulong? Although mga katulong ngayon, hindi naman ganyan talaga. May mangilinilan, hindi lahat. Katulong, pag sinabi kong katulong, ito yung traditional na katulong na ang kaisipan ay ganito. Mahilig sa drama, yung mga soap opera, habang gumagawa, nanonood o kaya sa amin ng radyo, nawawala sa sarili, sa kanyang trabaho, nakikinig, nadadalang damdamin niya. Ito yung mga klaseng tao, at marami-rami din tayong ganito, na pag ang isang politiko ay pupunta na sa kanilang bayan, magdadala ng mga artista, at may mga patawa-tawa, may mga komedya-komedya, mayroon pa drama-drama. At ang artistang dalhin,
ay popular, o di kaya yung kandidato ay artista talaga. Kaisipan ng isang traditional na katulong. Traditional, ibig sabihin, yung alam natin na katulong na ganito ang kaisipan. Hindi lahat ng katulong mga kapatid. Mabuti na yung klaro tayo. Ganito, halos tayong lahat. Nadadala tayo dyan. Baguhin na rin natin, mga kapatid. Maging matalino na tayo ngayon din. Huwag na nating tanggapin, no? Yun bang i-exploit tayo dahil ang tingin nila sa atin ganyan. Hindi na dapat, mga kapatid. At ito namang ating mga politiko, huwag naman din sanang sakyan, itong kahinaan ng iba nating mga kapatid, mga Pilipino din, na ganito ang kaisipan. Isa talaga yan, Marami pa dapat akong sabihin, mga kapatid, kung bakit kailangan iangat natin ang ating kaisipan, ang ating level of awareness. Kasi kung hindi tayo magiging aware na tayo pala ay ganito, talagang magpapatuloy tayo na merong manluloko kasi merong nagpaloko, na hindi magawa ang dapat gawin kasi may tinatago. Para hindi siya mahalata, hindi mabulgar, gagawa siya ng mga issues upang matatabunan ang kanyang mga kababalaghan. At marami pa mga dahilan kung bakit ganito. Gayahin natin, mga kapatid, ang mga bansang mahirap dati, mga bansang punong-puno ng pagdurusa, patayan, opresyon, persecution. Pero nung mamulat ang kanilang mga mata, nagkaisa sila at sinabi nila, ganito ang ating gawin. Magpatawaran tayong lahat at umpisahan nating gawin ang kagaya ng ginawa ng ibang bansa, kaya sila'y ganito. Kailangan kasi nating, mga kapatid, maiayos talaga natin ang ating mga sarili, ang ating relationship, ang ating kaisipan, ang ating pananaw, magkaisa. Kasi ang mundo, ang kalagayan nito ay unfair. Wala itong pinipili. Pag merong kalamidad, kalamidad talaga yan. Pag merong political conflict sa mga bansa, economic na pangyayari na ang buong bansa ay naapektuhan, lalo tayo maaapektuhan. At tayo siguro ang pinakamatindi ang epekto dahil hindi tayo handa. May panahon pa ba? Medyo tagilid na, mga kapatid, pero bakit di natin ito umpisahan? Umpisahan natin na magiging matalino, na magiging mapagpatawad. Kaya pag ang ating presidente nagsabi, magpatawaran tayo, mga kapatid, mga kababayan, at umpisahan nating mag-formulate ng mga programa, mga plan of actions para ang ating mga plataforma, nakahawig naman sa plataforma ng ibang mga political parties din. Pareho, hawig-hawig yan Ba't hindi na lang natin pagsanibin ito at gawin natin ng isang pagsisikap upang ma-attain natin itong gusto nating ma-attain na pare-pareho lang naman Ibig niyong sabihin ba pag ang plataforma ay edukasyon, ang edukasyon ni Duterte, ni Bongbong Marcos o kitong oposisyon magkaiba? Pareho lang ito Food security, ibig sabihin makakaiba ba? Pareho din So dapat i-focus na lang dyan. Kasi ito ay determined na, kita na natin Ito lang sa tingin ko, mga kapatid. Kaya pag ako'y naggagawa ng video,
ayaw kong sakyan yung ibang mga videos na ano ba, tayo'y dinadala din ng ating mga emosyon. At sana meron din tayong mga kapatid na mag-umpisa ng ganitong channel, ano. Ating subukan na ating i-heal ang ating bansa. Wala talagang ibang paraan nito, mga kapatid. Huwag nating hintayin na tayo magkagulo, tayo magkandarya hirap, para doon pa lang natin ma-realize na dapat pala tayong lahat ay magkaisa, kalimutan ang lahat ng mga nagawang hindi tama at gawin kung ano man ang dapat gawin. Mapagpalang araw po sa ating lahat.